Itong Marso 26, Thomas ang meeting Marso 25 sa International University Congress, Marso 26, ako si Bishop Renula, Marso Dennis Pademar, nibisita sa Congregation for the Causes of Saints. Kaya, uban ni Cardinal Amato, i-submit na mo ang documents sa atong tayo si St. Francis, Servant of God, to Philomena. Kung saan ang pag-istorya mo na ipaabot ni Cardinal Amato niyang pagpati sa atong pinigugma, Cardinal Vidal. Kung namatay na si Cardinal, kamusta man ang iyong institusyon kay San Pedro Calungsod. Kung iyan isa-isa hindi sa magalingon nga among those canonized in 2012, si San Pedro Calungsod, at naman niya mo'y pinagkapapular, no? Naghangyapon at ang mga kababayan niya doon sa Roma to participate niya itong canonization rites. Mga igsoon, ang iyang instruction may kalatanan sa atong ipasidunggan na Santo San Pedro Calungsod. Gracias sa Ginoo nga nahimong santo na canonize si San Pedro Calungsod. Matagpanan ni Cardinal sa atong bahin, una, takasungangay, magpasalamat kita sa Ginoo sa mga akong kas for this gift of the saint Bisaya San Pedro Calungsod. Sayo kita na on March 5, year 2000, tunay kami mga 42 i-yatify. Itiklara na na pinagigyan ito year of March. Out of the 42, isang na ang i-canonize San Pedro Calungsod. The others up to this time remain blessed. O sa usa, San Pedro Calungsod nga i-canonize niya noong October 21, 2012 among the 7 i-canonize. Usap na nga iyang image ang iyang mosaic inside St. Peter's Basilica, San Pedro Calungsod. Boca Specia, San Pedro Calungsod. Out of 42, siya pa lamang mag-canonize. Out of 7 canonize, iya pa lamang image ang iya inside St. Peter's Basilica. Kamatuburan, after sa among audience with the Pope, March 19. Swerte na mo ni Bishop Renula, naman to make a shortcut to this magi sa plaza, gusto naman inside St. Peter's Basilica. Kung wag kami magdahong na nunay isa, Irish priest, tumagay, nakita niya mga Pilipino kami, iya kami gawa. Kung ang istorya kami kadali, sa among pagsampit nga, we want to see the mosaic of San Pedro Calungsod. Bisan sarado pa ang access to that in the crypta tungkol may sekretary man siya sa Secretary of State. Yan ibuksan ano lamang na makapapicture ko. San Pedro Calungsod. Karoon ako makita, kung siyempre mga-pray, kung siyempre naman sa prayer, picture tayo. Nakapunto, salamat sa Diyos, kaya kita, Santo Bisaya San Pedro Calungsod. It is a gift to the Philippines, it is a gift to Cebu. Kaya wala karoon kong nag-argue. Kaya Cebu man ang nag-process sa iyang canonization. Pero now we say, the saint belongs, hindi lamang natin, the saint belongs to the world.
Pero kita ang una, o kita manamdahan ng Pangulo, we should give an example to others sa angay na pagdebosyon. O pinigtumura, gusto na ko pasalamatan kamong tanan o tanan na bahin sa akong pagpasadamo sa atong santo. Sa iyo kita na bisan pa sa seminaryo o karoon tawa, standing room, bisan pag-inimainit, asa, basta tigong kita paghalad sa misa, pag-imay sa Diyos o pagpasadamo sa atong inigupang Santo San Pedro Calungsod. Naglabay ng mga binulan ako request mo siyang Ilby. Siya mga Vice Postulator, mga Monsignor, I know you have many stories to tell of favors or graces received, blessings received through the intercession of San Pedro Calungsod. I hope that in the next few months, susunod din makatigong din mga istorya to give inspiration sa mga tao. Kaya bisan sa mga mesa, dagan sa istorya, lain-lain mga istorya sa mga tao mga para nila, nakadawa o grasya, pinagi sa pahanugan ni San Pedro Calungsod. Among the latest istorya niya, may isa kababae ng ikuwang, nakabisita din ni naka-wheelchair. Pero pag-ulit niya, yung nawalang pusok naman siya wala sa mag-wheelchair. Pero may santo ko na wheelchair, sa iyo lang pa may mga lalaki. Sa baka o no, sa Braydi, sa Braydi ka, may nalusok man. Kaya wala sa wheelchair, siyempre na siya nakakaka. Sa klay tanan. Pero lusod-lusod. Boarding sa plano, doon na itatanaw niya ng signal, gusto niya assistance, no? Kaya dala at mga batan, no? Nung niya ka maging istorya, Tagalog, mga matubak, no? Pagkabot na dito sa may puntahan na sa aeroplano, ikuha naman sa flight sa Wada Central, ikuha niya sa bata, no? Pagkikiniwa na magbata, no? Yung niya tingalit na sa ka-lane, tatawag ko niya, pagkabot na sa Amerika, no? Tanawag ko niya ang bata. Kung ano sa makakita sa bata. Hindi alam na una, ano ba na ito? Ganong nga kung istorya ko niya Tagalog, doon ang tubag. Ngunit tingnan niya, Bisaya naman siya. Sa magtubag ko. Pero yung una, mag-example na ito, bahala mo. Basta pala na ko, I visited Israel, ang Pedro Calungsod. Niya ito, nag-visit, pero wala na. Bahala kung sa inyong interpretation. Pero niya, salamat ng San Pedro. Amen? Tingnan, simple lang istorya, pero I'm sure, pag napublish sa libro ng istorya, dinaghan mga istorya, ang atong punto, bahing pinig sa atong communion of saints. Ang atong salamat sa Diyos, nasa sa Santo, ang atong pagturo niya sa atong mga paminahalan. Pero karapatlawa may karakteran sa atong fiesta o Year of the Deity. Atong kumalandong, ihapon ba sa atong kumalandong, kinabuhi ni San Pedro, kay siya man laiko. Dilipayan din na Diyos ang laiko. Pero nagliha sa iyang pagkabatan, diya siya pagkalaiko, nahimo siya model na. Labi na sa tema, sa hakit, o sa challenge, tanang mga laiko. Karang tuwigan preparation for the 9-year Lubina atong pagsaulog ika-5th centenary pag-abot sa Kristyanismo sa Pilipinas. Kung last year, Year of Faith, karang tuwigan Year of the Lady. Kung ang tema, Call to the Saints, send forth as years. Sayang ito focus ngayon, duha ka apulong sa Tagalog, banal at bayani. Ang punto una, isang pangya ito nga, salamat sa Diyos, kanyang kita dito sa Roma, pero minatugin underline, through ang lindot na challenge. Kung si San Pedro ng Santo, dapat na natin kita may mong sabi. Kawang lang,
ang atong pagkatulito, kaon lang atong pinabuhay, hindi makita mo palagi. So all of us should own the invitation that call to the saints, to be holy. Kung nga naman nag-emphasize na ito lately, because for many years, nagkana panahon na as if ang calling to be holy is reserved una sa clergy and religious living tanan. In fact, sa Philippines, nalipay kita ang duha nga i-canonize life ko. Pero all of us are called to be holy. Kung ikaduha, if through baptism, nahimo kita mga sa Diyos, and we are called to be holy, just as our Father is holy, then we are also called to share in the mission of Jesus. Di na may mga bahala na itong mamadre kayo, mo nagmadre sila, o mga pali, tanan kita. That's why nalipay kita sa tanan nga natuho sayo nga the transmission of the faith, ang atong pagmamit sa atong pagturo, ang atong pagkitikize, ang atong pagtudlo, ang atong paghatag, maayong sustaranan. Ang tanan atong ikuhan, aron people may have hope, people may believe in the goodness of the Lord, people may experience the mercy of God. Tanan atong ikuhan, aron to make this world a better place to live in tanan is a form of evangelization. Tingali, ang mas nindot na hagit na itong tanan. Bisan ka kung pinahanglan sacrifice. Kaya usakay, ang atong kalibutan, sayo na, basta naman sayo na, gusto ko yun, no? Matagpaman nila, this is this world is matanawan of the spirit of Lent. It's a spirit that reminds us, ang Ginoo pagkaniwag na surusuroy na nagsilas, no? Ito mo ganit siya diabot sa krus. So kung siya, ang Ginoo, naghanap sa iyang kinabuhi ng sakripisyo, usahay, itasat, itawa. In the name of service, in the name of love, in the name of evangelization. But, dapat bisan pa mga sakripisyo, maubinig sa sakripisyo. May gusto sa ating pagpadayan sa misa, gusto magpadagan sa laman ng iyong tanan, bahin sa atong pag-himay sa Diyos, pagpasalamat atong inigugong Santo, San Pedro Calungsod. Daghang mga dapit sa Roma, sa Switzerland, may mga associations, San Pedro Calungsod. Punta, in unity with the many who are now celebrating ang iya 342nd death anniversary. And in unity and solidarity with those who believe the same o atong uban sa atong life procession towards the Lord. Imayang atong Ginoo o gampong kita na pinagigiyapon pananggan sa Pedro, punta ang grasya ng atong iyampo at umadawa o grabaw sa tanan, punta ang Yesus paranan mahimong ehemplo na ng tanan in our desire to grow in holiness, in our desire to accept our mission for the good of the church. Kanyang tanan, daghang salamat, happy fiesta.